Mga kababayan, welcome to Faithful Believer. You know, if you are not faithful, you are not believer. Salamat bro sa intro. Ngayon, dumako naman tayo sa analysis sa mga videos of exorcism and the videos of testimonies of the victims of demonic attacks. I presume that the statement in the videos are true unless proven otherwise. The burden of proof lies with you. Kung may pagdududa, pwede kayong maghanap ng paraan para ma-interview ang mga nakaligtas sa demonic attack. Pagpapaumanhin nyo pa lang po na ang mga videos natin na napanood na dito sa ating channel ay hindi ko na ulitin panoorin nyo. Panoorin nyo na lang sa previous video ko. Nandito naman ang title. Papaano kung ang inyong pari ang nagsisinungaling kasi wala sa Biblia ang mga sinasabi? Ipakilala ko pala itong ating kaibigan si Bromeo Ilidianot. Sa haba ng pangalan, ang shortcut ay Bro Ili. Sounds familiar? Ang tawag ko sa kanya ay Devil's Advocate dahil halos lahat ng pinapahayag ay pinoprotesta niya from head to foot, from womb to tomb, from erection to resurrection. Yan ay talagang pinoprotesta niya. Yan ang papel ng Devil's Advocate. Basta wala sa Bible, buong tapang akong magprotestanti dahil nandyan na lahat nakasulat sa Biblia. Basahin mo ang... Tika muna, Bro Eli. Programa ko ito. Saka na lang tayo magbasa. Sagutin muna natin ang iyong katanungan. Papaano kung ang inyong pare ang nagsisinungaling? Kasi wala sa Biblia ang mga sinasabi. Yon ang ating sasagutin. Ating papasagutin si Bro Rode. Dahil followers ito ng punto per punto kay Father Darwin at sa ibang pang mga Catholic faith defender sa YouTube. Ganito kasi yon, hindi lang ako follower sa mga Katoliko, pati na sa mga tumiligsa sa mga Katoliko. Kung ang pari na exorcist ay nagsisinungaling at hindi nakapag-confess, yon wala siya sa state of grace. Sasabihin ng demonyo, bakit mo ako paalisin dito? Sa'yo ba ito? Anak lang kita. Kasi ang demonyo ang ama ng kasinungalingan. Drama lang yan. Sakit kayo. Ating nakita sa mga previous videos natin na ang sinapian na kinukontrol na sa demonyo ay una, walang galang sa pare. Halimbawa kay Father Darwin. Darwin lang ang tawag kay Father. Pangalawa, takot sa babae na ang tinutukoy ay si Mama Mire na hindi rin kayang banggitin ang pangalan na Mama Mire dahil they are trembling in fears. They are trembling in fears. Pangatlo, takot kay San Miguel, Arkanghel, at sa mga santos. Tulad ni Padre Pio na isang exorcist. Pangapat, naiinitan at nasasaktan sa mga sakramental sa simbahan tulad ng Benedictine medal or Benedictine ring. Holy and exorcised oil, exorcised water, crucifix, and finally, by the prayer of the church itself. And by the way, halos lahat naging biktima ay dumaan muna sa doktor o hospital. At last option na ang simbahan. Wala pa kong nakita sa YouTube na tahasang o walang takot na pinagsisinungalingan ang mga testimonya ng mga naging biktima. Pero baka mayroon naman pero hindi ko lang nakita. Pero para mapaniwalaan ang kanilang pag-uakusa, kailangan din nila ma-interview ang mga biktima at sabihin ng mga naging biktima na yan ay hindi totoo. Nasinapian sila o sila'y napagaling sa exorcism. Alam mo, Idol Vert, ang mga nabiktima ay parati ng magsimba at magrosaryo at takot na yan magsisinungaling dahil babalikan sila sa demonyo. Yun na naman ang maging doorway sa demonyo na makapasok siya sa kanila. Dahil alam ng demonyo na nakasulat na sila sa Biblia na sila ay ama ng kasinungalingan at yung nagsisinungaling ay ang kaniyang mga anak o kasamahan. Gagambalain na naman sila. Buti sana kung sila ay mga senador o congressman o politiko, although hindi lahat, pero karamihan ay sinungaling. Gusto mo ng example, Bro Ele?
Unahin natin sa bigas o sa kunwaring pabahay? Huwag na lang yan, bro, Rode. Sa ibang usapan na lang yan. Ating pinapatunayan dito na ang exorcism at ang mga galaw ng demonyo at ang mga sinasabi nila ay totoo. Hindi na siya totoong demonyo? Wala sa Biblia? Salamat, Bro Ele. Mas maganda talagang may kasamang kang devil's advocate, Idol Vert, dahil mas maipaliwanag pa natin ng husto. Ayon sa mga na-compile kong mga videos tungkol sa exorcism, na kapag na-sealed o nakulong ang demonyo sa prayer na, "In the name of Jesus of Nazareth, tell me the truth," naging obedience ang demonyo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero ito ay nangyari. Tingnan mo na lang ang mga videos, nandyan naman ang mga pamagat para ma-check ninyo. Ito na ngayon ang ating analysis sa mga videos na ating nakalap. Na karamihan na hindi mga Katoliko ay tulad din ng mga sinapian sa demonyo na hindi gumagalang sa pare. Tinatawag lang sa pangalan na Darwin. Pangalawa, na ang hindi Katoliko ay may nakahalintulad na mga demonyo na galit sa babae na ang tinuturing nila ay si Mama Mire. Ang counter-check nito ay ang pagsabi na I love you Mama Mire. Kapag ang sinapian ay hindi makapagsabing I love you Mama Mire, ay nasa ilalim pa rin siya sa kapangyarihan ng demonyo. Kaya kung hindi mo kayang sabihin ng mga katagang yan, may posibilidad na nasa kamay ka na ng demonyo. Bro Ile, kaya mo bang sabihin I love you Mama Mire? Gago tanga. Saan sa Biblia na merong I love you, Mama Mary? At hindi lang yun. Ang mga hindi Katoliko ay kinamumunghian ang crucifix, ang cross. Hindi man sila napapasok tulad ng mga demonyo, pero tinuturing nila na demonyo ang cross. Papatanggal pa nga mula sa mga hospitals at schools. Siyempre sinasamba na ninyo Parang Diyos-Diyosan na. Ibang topic na yan, Bro Eli. Maraming mga CFD naghihintay ng ganong mga katanungan. Mamili ka lang kung saan kayo komportable itanong. Doon ba sa mga street fighters ng mga CFD? Tulad nila ni Bro Melchor Manalili at Chris Josol, o sa mga market fighters tulad nila ni Bro Paul Alima at iba pa, o sa online talakayan tulad ng sa grupo ng punto por punto. Lahat sila ay nanghikayat ng mga katanungan. Ang kanilang mga layunin ay dumipinsa lang sa Katolikong paniniwala at tulad ng isang laro ng chess na kung inaatake ang king, ang depensa ay at the same time naka-check o naka-attack din sa iyong king. Tulad nito, naka-check ang king pero hindi lang basta depensa ang ginawa ng Katoliko. Binigyan din ng problema ang umatake. At walang sekta na naghihikayat ng mga katanungan mula sa publiko tulad ng ginawa ng mga CFD. Kung mayroon man, limitahan ka sa mga tanong. At kung mayroon ngang naghihikayat ng mga katanungan, sabihin nyo sa comment section para aming matanong o makapagtanong ang mga CFD. Tuloy-tuloy tayo mga bro. Sa inilatag ko na analysis na ang mga demonyo at ang non-Catholics ay may common denominator para bagang sila'y magkasama. Ang proof ko ay ang mga videos. Kaya ito ang sinabi sa isang konklusyon na patanong ni Mr. Curious. Panoorin muna natin. Tutol po ang mga kapatid nating anti-katoliko sa sign of the cross dahil tinataboy namin ang mga kaaway na siyang dyablo. Ibig sabihin, ayaw pala nilang itaboy ang demonyo. Kung ayaw nilang itaboy ang demonyo, ibig sabihin din ba makakasama kayo ng demonyo? Curious. Yun, kanunay sa demonyo. Kanang mga tao nga duol sa Ginoo. Kay katong mga tao nga iya nada, dili naman niya hilabtan. Okay. Banto ko lang ang Seventh-day Adventist na daghang kay mga take. Salamat kay Nay. Yun eh. Kaya panoorin niyo yung buong video. Ito ang panghukas sa ating konklusyon na ang mga demonyo ay makapasok sa simbahan ng Protestante. Pero sa simbahang Katoliko, nasa labas lang sila. Klaro na, no? Klaro na kayo. Panoorin niyo ulit itong maiksing video ni Mark, ang binatilyong may 3 abyan. Dang. Oh, mupari ka no? Oh. Kuyo kani gasa. Yan naman, kusog kani mo tungit. Ano to? Dala. Taga-barili siya, kusog kay sa mo tungit. Nya kanunay siya mo daog. Kay doon na siya abyan nga tulok ka espiritu.
na ila-ila niya dito sa eskwelahan no? Pila edad mo to? 8 years old siya. Nagpaila-ila og ang ilang mode of communication through the mind. Okay? Unya, kung musod siya sa protestanteng simbahan, malipay sila. Tapad ba niyo? Tapad musod? Mutapad og moapil og simba dito. Unsa sa? Makaistorya kuno sila sud dito sa protestanteng simbahan. Unya, kung musud siya sa simbahan Katoliko, tuara sila sa gawas. Klaro na kayo, no? Simpo kag simba na. Ay, nagsimba na ba? Kaya di may kasud. Atong pakpakan ang Ginoo. Sana makapagdesisyon na ang mga wala sa tamang simbahan tulad ng mga bagong converts na 37 years pastor sa Baptist, si Bro Amik, si Bro Noy Dura at marami pang iba. Salamat uli sa inyong pagpapanood sa Fitful Believer. Kung hindi fitful, hindi believer. Ako'y muling mag-iwan ng kasabihan. Kung kaligtasan ng kaluluwa ang iyong isalang-alang, kumapit ka sa simbahang na makapagpaliwanag ng kababalaghan at wala ng iba ang original na simbahan na siyang iyong iniwan. Hanggang sa muli, please subscribe, like, and share.